dito mo makikita yung chemistry talaga ng mga teams, no? Doon mo mapapansin na sobrang close sila, Grabe. comfortable sila. Saan ka nakakita nun? Clip nyo. Yun ang, kahapon may ano rin may naging moment din yung Team Liquid eh. Sino? Pinauso nila ang sikuhan. Kasi nagfi-face bump si Sanford kahapon kay Benny. Oh. Kaso si Benny ay umiinom ng tubig. So ang iabot ni Benny ay ang siko niya. At Pwede. siniko na lang din siya pabalik. At nagsikuhan na lang din sila ni Sanji. At nagsikuhan na silang lahat. Sikuhan pala yung gusto eh, no? Yun na yung bagong fist bump. Pero sa draft, psychohan. Hindi Ayun. sikuhan. Tama. Tama ka dun, Bri. Yan din. Last ban, Ling, tanggal. Hindi mahahawakan niya ni Carlito. Kanina nung game number 1, nag-launch siya. Sa Hayabusa is open. Na finurse pick actually ni Irad nung game number 2. Si Irad yun, no? Oo. Nang game number 2. Pero Roger ang kukunin ng TLPH. So, will RSG Philippines deny the Zas? Hindi pala. Basta-basta ang kanilang magiging options this time. Talagang Zas Hayabusa agad-agad. So, mag-i-edit ka ba ulit? Sanford. Feel ko Edith lang ni Sanford to eh. Sanford, Edith, pwede din magano. Mag-ano kaya? Valen kung gusto. O kanina Dominators nag-Faramis din Descent, si ano no? eh. Pero kasi kanina that was a Faramis nung wala pang mid lane ang RSG. So Oo. ito na nga yung Edith. Ang tanong natin dito ay magiging Feel ko Carl Hero to eh. Card Hero na ba? I-reveal na ba nila agad? Oh, sa bagay mukhang si Benny na ang hahawak talaga nito. As fleeting Ay. as a snowflake's breath. It's As not going to be a timeless as card a hero just yet glacier's though. heart. Grabe! Bawal mo nang ibigay ang Aurora. O, ito, okay lang yan siguro sa kanila. Kasi, hindi na nila ibibigay yung Harith Aurora, at least, for RSG. And it's a great answer as well to the Zaman Force when it comes to the team fights. But, of course, the Purify option will always remain naman para dito kay Kusei. Oo. Parang ano, no? Kahit kasan yung Zaman Force, lapag mo lang dun, okay na kahit di mo mahuli si Harit. Basta hindi makakawala, Oo. pero again, may Fury pa rin yan. Isipin mo pati sa Geek Fam NIP Flash ngayon may Aurora. May Aurora din. Ganun katindi. Grabe mga Aurora ngayon ah. Daming nag-Aurora. Aurora, Zushin, Ba't advance sa'yo? Ay, delayed pala yung sa akin, sorry. Hindi, pindutin mo lang yung live para Ayan. ano ka, nasa timing ka. Pero wag na natin masyado ipalata na nandun din. Andito kami nakatutok ngayon at binan out na nga ang Tigreal. May respeto rin ibibigay for that Kufra. Mukhang ito ba ay isang giveaway sa binabalak kuhain muli ng Team Liquid na Oo. hero. Kasi ano yung Lance kanina, di ba? May Kufra kasi si Light, kaya nahirapan si Carl eh. May chance kayang makita natin ang isa na namang Lancelot game for Carl TZ. Ito ba ay gagawing redemption arc para dito sa kanilang kupunan? O ibang assassin ang ipapakita nila sa atin? Wala na daw ang ating top 3 again. Alam mo, feel ko, Bri, kaya napili yung Zas kanina nung game 2. Kasi dinrawing mo bago i-pick eh. Feel ko i-drawing mo yung Lance para kunin ni Carl. Gusto kong ipagpasabahala sa Team Liquid kung anong gusto nilang Sige. kuhaing pick. Dahil ito ay isang game na importante for RSG Philippines. At ito rin ay isang laban na pwedeng pangawakan ng Team Liquid to further establish yung kanilang top spot sa ating group stage. Pero for RSG Philippines, ito na nga ba ay isang magiging light hero or uunahin na muna nila ang XP para yung flex options din dito ay palimitahan for Team Liquid. Pero kasi mataas talaga ang ano ko na Sanford na rin naman yung Feel ko Terizla na to niya na eh. Hindi bore eh. Terizla X Ruby. mga ano ba mga signature ni mga binigay no. Oh! Grok! And I heard it. Sino yun? It is my mission to banish all darkness. Si Lancelot? Aha. At may Kaja pang kasama para kay JP. Lancelot ni Carl TZ. Gusto rumount to, Bri. Yun na nga ba eh. Kaya naman palabinan. Gusto rumount to. Kaya naman palabinan ng Kufra. It's the Lancelot na pinaplanong ilabas ng Team Liquid. And for RSG Philippines, last pick.
Did you hear that? Huh? May tumatawa. Ruby nga. Ruby. So, Ruby, Ninibor, Graken ni Light. Pero ang magandang matchup dito, Assassin versus Assassin. Lancelot ni Carl TZ versus Hayabusa ni Irad. What a matchup! Ganda, We no? are seeing this beautiful Kaja Aurora combo. And we are seeing all the interruptions possible from RSG Philippines with the Grok and the Ruby in their hands. Timing is key para dito sa RSG. Tama. Timing is key. Even the gold lane matchup, oh. Classic. Roger versus Harith. Oy, akala ko nagmumumog si Sanford. Akala ko may laman eh. Ano yan? Mga kailangan na parang warm up at oo. buelo. Sa bagay, kailangan i-warm up yung mouth kasi nagko-com sila eh. Yes. Nagko-com sila, nagsasalita sila. But the lineups are set for game number 3. Last series na ng dalawang koponan, and for RSG, last chance to make it to the knockout stages. This is game number 3. Let's go! Woo! Carl TZ, gusto round 2. Kanina, again, yung difference maker was si Light. Naka-light yung bola kasi naka-Kufra. Nahirapan talaga makagawa ng play si Carl TZ with the Lance and even Benny Cutie with the Moskov. Hindi nasulit yung second skill ni Moskov, yung dash. Hindi talaga. Ngayon naman ay mukhang makakagalaw naman kahit pa paano ang gold laner ni, ng Team Liquid, which is the Roger in Benny Cutie's hands. As opposed to Kusei, kasi medyo marami siyang aalalahanin eh. There's a Kaja, there's an Edith. Tapos pwede rin niyang saluhin yung Frigid Glacier. Oo. Which of course ay ayaw mong mangyari habang nakazaman force ka. So you need to time your skills very, very well. As mukhang nakadisenyo ang Team Liquid, ang lineup ng Team Liquid para pigilan talaga dito yung threat ni Kusei. Or Oo. even ni Irad, isang maling pasok, pwede mo agad hatakin. Oo, kahit si JP mismo, abangan na lang niya si Irad. Tama ka dun, ito si Frigid Glacier talaga, i-reserve lang talaga sa Zaman Force eh. Or sa kung tingin ni Sanji na ikakasa na yung Zaman Force, ikasa na din niya yung Frigid Glacier kasi may delay yun, di ba? Grabe yung sumide step oh. Saktong-sakto kasi nabanggit mo Sanji. Ayun, nagsayaw-sayaw siya rito sa gitna habang tinatry kuhaan ang advantage ni Irad. Pero we'll see naman this time kasi mukhang maganda ang pagkakapwesto ni Light dito. Hindi siya basta-basta madadaanan at makakapag-attempt ang Team Liquid PH. Ay, si Sanford na So naman this ito dalawin. Turtle is something na gusto nating pagtuunan ng pansin. Sino kaya makakakuha ng advantage para dito sa first objective? Kasi sinisimulan na siya ni Irad. Ang mga roamers natin ngayon nagpapa-level 4 pero Irad and the rest of RSG Philippines holding on to this turtle. Parang bibigay na lang. Bigay na lang ni Carl TZ, sabi ni Carl TZ. Oo. Partida, sa inyo na yung turtle. Wala ring trades na mangyayari muna. Even on the gold lane ay nag-iingat lang dito si Benny Cutie up against Kusei. Even Sanford ay magiging struggle din kahit papano, no? Ang pagtapat sa napakakulit na Ruby lang naman. Na kayang-kaya lang kasing isustain yung kanyang lane at i-clear agad-agad yan. Oo. Kahit katapat pa ang Edith, and we're yet to see a team fight din naman na mangyari dito sa pagitan ng dalawang teams. Todo ingat, pero dito yata ay may chance sa top lane natin. Pero hindi rin, talagang ingat lang. Oo. Si JP ngayon na may flicker. Tsaka ayan na! Kinasa na nga at nahila. Sinamahan pa ka ng Frigid Glacier. Oh! Tutumba sa kamay, first blood kay Carl TZ, pero parang hindi pa ata sila tapos. Okay na daw. Nakuha natin si Light. May naging kill na for Team Liquid. And now for the trades, RSG Philippines mukhang sasabihin ni Irado, i-attempt ko si Sanji na burn yung flicker dito ni Sanji. Pero hindi naman siya naging kill. So mukhang so far ay masaya pa rin ang Team Liquid sa kanilang naging simula. O, tsaka hindi yata na-proc yung passive, no? Hindi. So flicker lang, oh. Good sign dito for TLPH. This time ang RSG naman yung walang trade. Although nakuha nila yung turtle, TLPH got the kill. And sakto napunta pa kay Carl TZ. Oo, pag nagsimula tong si Carl Alam mo na. na maganda ang early, kailangan talagang pahirapan at limitahan nyo siya ng kaunti. But then, it seems na yun din naman ang minimake sure ngayon ni Carl na hindi na mauulit. Kasi katulad kanina, kung babalikan natin yung naging Lancelot game niya, na todo bantay sarado, todo talagang tigil sa rotation ng RSG Philippines, hindi na nila na-maximize dito yung threat ng isang Lancelot. Pero speaking of,
ang bilis umangat ngayon ng RSG. Nibor. Ay! Makita natin yung wild charge pero walang pader kaya walang tinamaan at nahila pa nga niya dito si Light. Initiation from RSG is not successful and Sanji with the spokes. Second turtle up for grabs. Kanina hinayaan ng TLPH ibigay sa RSG pero this time tignan natin kung magkukontest si Carl TZ. Tingnan muna natin. Sa ngayon ay mag-iingat lang ang magkabila ang kupunan. Wala rin kasi doon yung lightning bomb na mobility skill dito ni Kaja kaya hindi niya nadala sa ilalim ng torre pero Ugi Shadow King ginamit na nga dito ni Irad. Kinapos ng kaunti pero nandun pa rin naman yung Nightmare Spawn and this turtle will go into the hands of Team Liquid pero ilalaban pa ba ito? Sanford di pa kinakasa yung Primal Rats ha. Pero para mag-out ata dito, Nibor naghahanap ng I'm Offended Play pero cooldown pa yung skills niya. Very cutie, maganda yung pwesto. Doon sa taas, hindi nakikita. Pero Sanji mag-proc yung kanyang passive kaya naman shadow out dito si Irad. Ayan si Carl TZ. Tinutusok yung bato. At si Sanford nag-proc na yung Primal Wrath pero it's not gonna be enough dahil naka-Dominator's Descent doon si Aqua. Double kill for this Zask. And now Benny Cutie sumasagot! Ayun na! Nag-connecta yung Lycan Pound tsaka Thorn Throws. Kaya naman si Nibor kailangan lumayo ngayon pero si Irad makakatakas. At sumakto talaga yung Thorn Rose doon sa triangle. Nandun sila kasi tumatakbo sila papalayo at yun yung madalas na kailangan mo kasing iwasan kontra sa Lancelot. Babat pag Lancelot, di ba parang pagilid ka lagi eh. Tagilid ka dapat. Para hindi ko sumakto doon sa gitna nung triangle, nung Thorn Rose. Ayaw mo sa gitna ka nun eh. Aside pa nga doon, nagkasabay, sabi mo nga doon sa Lycan Pounds and that was just lots of damage coming in from Team Liquid Philippines. Kaya dito mo na makikita na nakuha nila yung gusto nilang early game to a certain extent. But RSG Philippines ay hindi rin naman sila nagpapahuli doon kasi nakikita mo rin kung gaano ka-agresibo si Irad. Hindi naman din siya nagba-back out basta-basta at very consistently niya tinatry i-pick up yung trades ha kahit na ganito yung nakikita nating sitwasyon. Oo. Actually, ano nga eh. Hunter Strike yung una niyang binild, hindi na lang yung hindi yung Sky Piercer kasi feel niya mahihirapan talaga siya makapitas. Wanting to play it more safe with this Hayabusa at the same time, may isang instance sa muntika na siya mamatay, one more hit na lang. Pero gusto ko i-commend si Benny Cutie sa last class kasi yung patience niya the whole time. Hindi siya nagpakita sa whole turtle fight eh. Nandun lang siya nakatago sa bush eh. Grabe no. Yung kanyang positioning ever since isa yan sa mga talagang nire-respeto at tinitingnan natin pagdating kay Benny Cutie and his gameplay. Pero look at that, Divine Judgment, Frigid Glacier combo coming in from Team Liquid. Tapos sumasayaw na rin dito si Carl TZ with the punctures. Kung ipirman na naman, ang tagal na nating hindi ito nakita. Kasi may Zaman Force nga lang din na magagamitin kay JP. Pero Sanford with the Primal Wrath at si Irad ang makakuha ng turtle. At nakabawi pa nga doon sila with the wild charge but this time sumasagot ang RSG Philippines. Double kill na para kay Irad. They wanna make it 3. Naabol si Carl TZ. Kosei tsaka si Irad. May shadow in ba? Dito si Irad parang wala pa. So Sanji and Carl makakatakas but RSG secures the turtle plus 3 kills. At muli na namang pumabor sa RSG ang ating laban. Nagsasayawan lang tayo dito para sa mga teams. Pero RTZ, nako, maaabutan nga ba? Walang no kill, pero kamuntikan pa yata ma-outplay. At nako, tinamaan, pero kinapos! Kinapos! Isang magandang outplay from Carl TZ. Ayan na naman, ginamitan ng retry dito si Light kaya na mapapatumba. Na-judge yung wild charge. Mabilis pa. May asim pa si Carl TZ. Ito yung gigil eh. Nararamdaman na naman natin. Paunti-unti nang tala bumebuelo. Etong si Carl TZ para maghanap at pumirma-pirma sa mga kalaban niya mamaya-maya. Pero sa ngayon ay tahimik na naman muna. Hihintayin natin ang susunod na magiging pagkikita ng dalawang teams and so far, ang mas matagumpay na nakakapag-convert at kuha ng objectives muli ay RSG. So sila ngayon ang may advantage in terms of gold and possibly even in terms of positioning. Pero balikan natin yung replay na yon. Wala kasing Wiggy Shadow kill dito si Irad kaya hindi niya kinaya eh. Yung hit sana ng minion dun akala ko magiging sapat na, hindi pa pala. Pero ito yung wild charge attempt coming in from Light. Kaso na dodge with Thorn Throws. Nibor may nakuha doon. It's gonna be on to Carl TZ. Irad and the rest is there. Wiggy Shadow kill. Nandiyan na nga to bring him down. Pinawian na nga doon si Carl TZ. Sunod si JP. Inabangan ni Sanford. Pero hindi tama yung Earth Shatter. At ngayon out ang RSG. Grabe naman ngayon ang RSG, nakapagpainit na din. Sabi, hindi lang pwedeng si Carl TZ ang highlights. At saktong-sakto, siya pa yung nahanap at nabigyan dito ni Irad as
they will definitely take advantage of the situation and secure or possibly start etong Lord objective na ito. Magre-respond na rin naman in a while. Etong si Carl TZ pero mag-engage naman si Light. Si JP ngayon ang tinamaan at nandito na rin yung Dominator's Descent pero makakapasok pa rin ang Team Liquid. Sasabayan din nila ang RSG Philippines pero ang Lord na ito ay mukhang mapapasa kamay na talaga. Hindi pa ni RSG, ni Sanford at sila na ang makakakuha ng isa pang kill. Oh, Irad pumasok ulit. Gusto ko dito si Benny Cutie pero makatakas din naman. Wala na yung Primal Wrath pero yung Wig Shadow Kill nandiyan pa rin naman RSG Philippines. Naagawan sila ni Sanford at nabawian pa ni Carl TZ and the TPs are out! Look at the recalls! Grabe na po! Ay, di pa tapos? Di pa tapos si Carl TZ dito. Torn Drones, tumama, kumonekta, Zaman Force, nilabas din pero parang delikado ata dito si Carl. Okay, may minions pa naman! At Phantom Execution si Kusay nagulat! Meron pang Phantom Execution! At kung ikaw si Kusei, parang kumurap ka lang siguro. At ganoon nakataas yung burst damage na meron dito si Carlito. Napakasakit, naka-impure rage pa yan, 5-1-3. Ito na yung sinasabi ng ibang mga players. Nakalimutan ko sinong player nagsabi nun yung nakakatakot daw. Parang second coming ng second prime ni Ni Carl TZ. Parang ito na nga ata yun, dumadating na yung prime ulit. Oy, kapag si Carl ay nagbalik doon sa prime, kung kailan tinagurian na siya at pinamagatang child prodigy at lahat ng mga pwede mong ibigay na moniker at pangalan dahil sa level ng performance na ginagawa niya. Talagang magiging mainit ang mga paparating na tournament. Grabe no, exciting to para sa Pilipinas pero yun na nga yung wild charge coming in from Light kaya naman na-cancel doon. Yung gusto sana gawin nila JP, nagamit na din yung Future Glacier so RSG Philippines dito pwede sumagot. May I'm offended pa si, ay hindi, nagamit na. Pati na rin yung Dominator's Descent. Okay. Kalma daw muna. Kalma Licious. Kalma daw muna, sabi ng RSG. Hindi pa naman makakakuha ng inhibitor turret ngayon ang Team Liquid pero still, that was such a great showing para sa kanila na kahit nabigyan si Carl right before that Lord objective, nakuha na ni Sanford para sa kanyang kasama. Tapos, naipalag pa nila ng todo pero Primal Wrath magagamit ba ngayon ni Sanford? Mukhang hindi na kasi sumayaw si Kusei. At si Light mahahanap si Carlito pero meron naman siyang puncture and retry. Nako, gagamitin yung wild charge pero hindi kumonekta. Okay, hindi ko may nekta pero ginamit ni Carl TZ yung kanyang retry doon. 40 seconds pa naman bago lalabas yung Lord. So ngayon, RSG Philippines nakakahanap naman sila ng mga sagot dahil nakakuha ng magandang pick-offs dito si Light tsaka si Nibor. But the problem is, ang bilis ng cavalry sumagot. Ang bilis nila mag-respo. Pag meron silang nakikitang naiipit, buong team handang sumugod ulit. Ibang klase ngayon ang ipinapakita ng Team Liquid. Mabilis na reaksyon at talagang mga sagot. But RSG Philippines, hindi pa naman dito magtatapos ang kanilang mga opportunities na makahanap din ng bawi again. Hindi pa naman sila nababasagan ng inhibitor turret. Makakasabay pa rin naman sila in terms of yung mga waves na kanilang minamanage. Pero magiging mahirap ito. Kinakailangan maging maganda ang latag, yung huli, and setups na naman na magmumula dito sa kanilang mga kupunan. In anticipation of what might happen kasi ang Team Liquid ngayon talagang tumatapang na yan. Tumatapang na nga sila eh. Sila yung may position ngayon. They have the patience to wait for the perfect opportunity to strike. Even until now, Benny Cutie, isang death pa lang. Katulad din naman ni Kosei. So in terms of positioning ng mga damage dealers natin eh, superb talaga eh. Ang galing eh. Pero ngayon, kinakailangan ng RSG Philippines. Tumama yung wild charge, pati na rin yung I'm offended play kasi nag-conceal ngayon ng RSG. Bulong-bulong lang muna. Quiet. Tahimik lang, pero hindi naman nakahanap dito o nag-set up muna ang RSG Philippines. Naiangat pa nga nila ang karamihan ng kanilang mga waves. So ngayon ay maghihintayan na naman ang ating dalawang kupunan. Ito na naman tayo sa Lord Pit. Ito. Medyo matagal. Again, these two teams have known each other for so long na kabisado na nila isa't isa. Kaya magiging mind game na talaga to. Sino ang may bagong mas mailalabas? Sino ang mas may bagong dance move na ilalabas? Tignan nyo yung dalawang mga players natin dyan sa baba. Kanina yung mga XP laners. Ngayon naman, ito yung dalawang assassin users natin. Oo. Nakikita nyo sa lower left and lower right. Sila po yan. Mga pindot na pindot.
na mga players po natin. Gigil na gigil. Ito yung si Sanji, naka-laid back nga, oh. Unti na lang, hihiga na yan. O, diba? O, diba? O, diba? Ayan, ayan. Nakilight ang bola. Nakilight ang bola ngayon. So ngayon, kinakailangan talaga maka-initiate dito ni Light ng magandang setup dahil may hila nga siya doon. Frigid Glacier nilabas na rin naman at siya ang unang tutumba. And ang RSG Philippines really needs to make a play! At ayun na yung play na hinahanap nila. Neighbor, connect tayo. I'm offended play. Saman Force, kinasa na nga rin. Sanford, the flickers are out. RSG Philippines, napapalayo ngayon ng TLPH. Walang retry si Carl TZ. Sisimula na ba ito ng RSG Philippines? Meron pa naman para kay Irad pero mukhang makakabili naman sila ng oras. Kahit pa paano, Sanford ginamit na rin pala ang kanyang Primal Wrath. Pero si Nibor, alam din natin, pareho lang with Sanford na wala pang flicker na gamit na kanina. Kaso nag-aabang lang ang RSG. Benny. Sino nga bang magko-commit nito? Oh, Benny JP nagpakita na nga dito dahil hihila pero naka-cancel out. Pero nakahila pa rin. It's gonna go on to Aqua. Tutumba na nga siya dito. Benny Cutie nagwawala na doon sa likod at nanakap pa si Irad ng Lord. Naka-shadow out pero sakto. Napunta kay Benny Cutie at napinasa pa kay Carl TZ. Double kill at si Light na lamang ang natitira. We deserve a replay! We deserve a replay! Grabe yung ginawa doon ni Carl TZ! Binalik-balikan niya yung objective, yung kill, lahat ng mga pwede niyang kuhain. At ngayon naman si Light, nag-iisa, pipiliting tumipensa may wild charge pero wala rin kinonekta. At ngayon, tinapos na lang ng Team Liquid. Sa kanila mapupunta yung serye! Team Liquid Echo. Top 1 secured sa Group A. And of course, crushes the dreams of the Raiders to advance to the knockout stages. Basta ako nandun pa rin ako sa We Deserve a Replay. Dapat eh, Pero wala na kasing time eh. tinapos. Tinapos na ng, ayan o. Oh, yan ang Sigo. Office naman ngayon sa lieg. Wow! Tangkad ni no, Sanford, no? Binuhat pa si JP, oh. Gusto ko pa rin makita yung, abangan natin yung highlights guys. Ha? Carl TZ, no? Huwag muna kayong umalis. Huwag muna. Diyan muna kayo, guys. Yeah.